praise you, Lord. We praise you. We love you, Jesus. We just want to thank you, Lord, for all you've done for us. We are so thankful, Lord Jesus. Thank you, Lord, for this day that you've given us. Just want to thank you, Lord. Umapaw ang aming puso't pasasalamat. No, sa every day, Jesus, no, you've been so good to us, Lord. No, thank you for all the strength, for all your goodness, for all the good health that you've given us. Lord, we are so thankful, Lord Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. No, may be seated. No. Sinong mga walang boses dyan? Sinong mga magagaral-gal ang mga boses? No, may sipon, may ubo. No. Ibig sabihin yan, hindi po kayo nag-iisa. No. Uso ngayon yan, uso. Uso, ano? No. I will trust you, Lord, in the day of trouble. Paghayahay lang ang buhay natin, ay talagang hayahay din ang ating pakiramdam. No. But when trouble comes, no, pag dumating na yung trouble, dumating yung sakit, dumating yung problema, dumating yung mga dapat harapin, no, ay talagang yanig naman tayo. Kanina pala, lumindol, 7.4. No, Surigao. No, so, ganun kalalakas ngayon. Sana hindi na yan tumawid dito sa Metro Manila. Kasi dito ang inaasahan na mahirap, no, mahirap mangyari. In the day of trouble, we will trust you, Lord. At kinikilala muna natin kung sino yung ating pinapaniwalaan. No, at the same time, just keep on praising Him. Sabi nga kanina ni Brother Roland, pagpasok natin dito, maraming mga ano talaga. No, kung ano-anong mga nasa isip natin, dala-dala. But enter into His gates with thanksgiving. Come into His court with praise. No, so pagpasok natin dyan, brother, talagang ang sama ng pakiramdam ko. No, just keep on praising. No, brother, pagpasok ko rito, may nakita akong hindi ko nagustuhan. Just keep on praising. No. Brother, ganito nangyari within the whole week. Ang pangit ng nangyari sa akin, just keep on praising. No, for praise will bring victory. No, wala na, ano pa bang, ano natin, kahit anong reklamo. Brother, hindi ako makatayo dito. Hirap talaga. Just keep on praising God. No, dahil wala tayong ibang option but to praise God. No, sabi niya, that sickness is not unto death, but for the glory of God. Yung 4 lepers doon, no, wala nang option eh. No, pag dito lang tayo, mamamatay tayo dito sa gutom. So bakit hindi natin subukang lumabas? Baka sakaling doon, pagdating natin, kung patayin man tayo, no choice kasi mamamatay din tayo dito. Pero subukan lang natin. Baka mayroong mangyari, ay may nangyari nga. No, minsan mga kapatid, talagang brother, hindi mo naintindihan kasi iba talagang pakiramdam ko. Pero just keep on praising eh. No, kahit mahirap ang pakiramdam, subukan ko lang brother, baka sakaling may mangyayari talaga. Because we are serving a living God. No. Psalms chapter 11 verse 4. No. Akala ko rest day na eh, no? Thank you, Jesus. Ang dami tuloy na to. Psalms 11 verse 4. The Lord is in His holy temple. The Lord's throne is in heaven. Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ang Panginoon, no, ang trono ng Panginoon ay nasa langit. His eyes behold, no, His eyelids, no, try the children of men. No, yung mga talukap ng mata, ibig sabihin, pag tumingin ang Diyos sa mga tao niya, ay talaga namang titig na titig. Talagang, no, hindi lang yung dinaanan ka lang in passing. No. At ang kanyang trono ay nasa langit. The Lord trieth the righteous. No, sinusubukan ng Diyos
ang matuwid. But the wicked and him that loveth violence, no? Pero doon sa mga masasama, no, at sa nagmamahal sa kapahamakan, kaguluhan, no, his soul hated. No, doon ay galit na galit ang Diyos. No. Sa basahin natin mga kapatid, another verse. Sa John chapter 14 verse 2. Chapter 14 verse 2. Umpisa natin sa verse 1. Let not your heart be troubled. Huwag magbagabag ang inyong mga puso. You believe in God, believe also in me. No, magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala kayo sa akin. Verse 2, in my Father's house are many mansions. Sa bahay ng aking Ama ay may maraming tahanan. If were not so, no, kung di gayon, no, I would have told you, no, I go to prepare a place for you. No, hindi gayon, ako ay sinasabi ko sa inyo, ako ay pupunta doon, paparoon, para maghanda ng isang lugar para sa inyo. Lord, thank you so much. No, sino ba kami para paghandaan mo ng isang napakagandang lugar? No, and if I go, at kung ako ay alis at maghahanda ng lugar para sa inyo, prepare a place for you, I will come again. No, ako ay muling babalik and receive you unto myself. No, ibig sabihin, ako na mag-aayos ng lahat, ako mag-aasikaso ng lahat. No, tapos pag na-prepare ko na yung the best na lugar para sa inyo, we are speaking about the rapture, mga kapatid. Because ito talaga ang mangyayari, ihanda niya yung lugar na yan. Pagka naihanda niya na yung lugar na yan, sabi niya, okay na ako dyan. Masaya na sila dyan sa paningin nila pagdating dito kasi sila ay special sa akin. No, they are peculiar people, royal priesthood. They are the apple of my eye. No, so okay na yan. No, wala namang tayo ba pagdating ng nanay, tatay nating kapatid, nakasama mo naman everyday? Pagdating ba niya, talagang darating yung nanay, tatay ko, kapatid ko. Everyday magkasama kayo. So there's, wala na yung, ligpit-ligpit, pero yung talagang paghandaan mo, very common. But I will come again, ako ay muling babalik, and that we are waiting for, and receive you unto myself, ako mismo ang tatanggap sa inyo, that where I am, there you may be also. No, na kung saan ako, ay doon din kayo, and whether I go, you know, and the way, you know. No, this refers to the rapture, mga kapatid. No, that time will come, ibig sabihin, kahit anuman ang mangyari sa sitwasyon ng buhay natin dito sa mundo, let not your heart be troubled. No, kalma lang, kahit may nervyos ka, may ganito, daming kaisipan, sige, ipanatag mo lang, we must believe in God. No, so the title of our preaching, what awaits us in heaven? No. Thank you, Jesus. No, what awaits us in heaven? Ano ang nag-aantay sa atin sa langit? No. Number one, walang nag-aantay doon kung hindi si Jesus. No. Wala nang iba pa, mga kapatid. For so long, na ginawa niya ang langit at lupa, nilikha niya si Adam and Eve, ang tagal ng kanyang pag-aantay hanggang sa dumating tayo sa ngayon. No, kung tayo napaka-excited na dumating ang rapture, yung siyang gumawa mismo sa atin dahil yan ang plano niya na time will come, ay makasama rin siya, mas excited siya kaysa sa atin. At matagal na siyang nag-aantay kaysa sa atin, mga kapatid, at siya nag-aantay doon sa langit kung kailan mangyari yan. Yung talagang abang-abang na si Jesus, pero sabi niya, hindi ko pwedeng baliin ang plano ko, ang oras ko. Sige, antay-antay pa ako. At ano ang nag-aabang doon sa langit, sa atin. Sa Acts, chapter 1, verse 11.
chapter 1, verse 11. Which also said, ye men of Galilee, no, kayo ng mga lalaki na taga Galileo, why stand ye gazing up into heaven? No, bakit kayo nakatulala dyan, nakatutok, no, doon sa langit? The same Jesus, no, doon sa Mount of Olives, no, yung kaparehong Jesus na ito, which is taken up from you into heaven, no, na siyang inalis, kinuha sa inyo papunta sa langit. So shall so come in like manner as you have seen him go into heaven. No, sabi niya yung kinuha, umalis sa inyo papunta sa langit, sabi niya at the same manner, kapareho, sabi niya siya rin ang babalik dito at wala nang iba pa, mga kapatid. No, will be exactly like the ascension, the actual, the bodily, literal, visible, no, with clouds, and to that exact place. No, makikita ulit si Jesus Christ sa time na yan. No, that is Acts 1:11. Shall we pray for a while? Lord, again, Jesus, thank you so much, Lord, for the whole week that you've given us, the strength that you've given us, the protection, the guidance, the healing na ginagawa mo, Lord, sa aming lahat, sa aming pamilya, mga mahal sa buhay. Lord, thank you so much. We love you, Lord. Always bless your word, Lord Jesus. Anoint your word for the edification of the church always. Lord, without you, we cannot do this alone. But Lord, thank you so much that we have you. We have your name, Jesus. We praise you, Lord, in Jesus' name. Amen. 1 Corinthians chapter 15, verse 50. No, basahin na natin ito para hindi naman natin makalimutan yung mga verses. 1 Corinthians chapter 15, verse 50. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. No, sinasabi ko sa inyo ito, mga kapatid, no, na ang laman at ang dugo ay hindi makakamana ng kaharian ng Diyos. Neither doth corruption inherit incorruption. Corruption, yung nabubulok, yung nasisira, ay makakapagmana ng incorruption. 51, behold, I show you a mystery. No, sabi ni Paul, ito, no, mayroon akong ipapakita sa inyo na misteryo, hiwaga. Sabi niya, we shall not all sleep. No. Ibig sabihin, hindi lahat tayo ay mamamatay. But we shall all be changed. No, tayo ay magbabago. Ano ba? Oh, tama ba? Magbabago. We shall all be changed. No. Mababago. Yun, tama. No. O mabago. Yan. 52, in a moment, no, in a moment, yung pag sinabi mo kasing, okay, in a moment, brother, in a moment, sister, tapos bumalik ka after 1 hour na, sigurado nang gigigil na yung sister o brother mo. No, kasi in a moment, saglit lang yon. Yan ang description, mga kapatid, in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, no, microsecond, kung gaano kabilis man yan. Lord, we are so thankful na yung mata natin ay involuntary muscle. Tama ba, Sister Ning? Involuntary muscle. Pag malapit na yung mga alikabok, mga pumunta, mga foreign matter sa mata natin, no, hindi na tayo nag-iisip, andyan na siya, pipikit na ako. Walang ganyan. No, basta pag may pak, no, automatic, ganon kaganda ang paglikha ng Diyos sa mata natin, mga kapatid. No, at ganon kabilis, in the twinkling of an eye, at the last trump, sa huling pagtunog, sa huling trumpeta, huling pakakak, for the trumpet shall sound, tutunog ang trumpeta, and the dead shall be raised incorruptible. No, sila ay muling bubuhayin ulit na hindi na nasisira, and we shall all be changed. At lahat tayo ay mababago, for this corruptible must put on incorruption, sapagkat ang nasisira, yung nabubulok na ito, ay kailangang mabago, na hindi na nakukurap, nabubulok. And this mortal must put on immortality. At ang katawan na ito, na matagal na nating inalagaan, matagal na nating ginastusan,
inalagaan, ginastusan, pinaganda, lahat. But time will come, babalik pa rin sa bulok. No, babalik pa rin sa kung saan tayo na nanggaling. Pero ang sabi ng Biblia, yung mamamatay na ito at may kamatayan, sabi niya ay magiging walang kamatayan ito. So when this corruptible shall have put on incorruption, no, yung katawan na ito ay pag nasuutan na ng hindi na nabubulok, and this mortal shall have put on immortality, no, yung namamatay ay hindi na mamamatay, then shall be brought to pass, no, sabi niya ito na yung sinasabi, no, na sa Kawikaan, that is swallowed up in victory. No, wala na. Ang kamatayan ay nilunok na ng, anong victory sa Tagalog? Yung tagumpay. Ibig sabihin, yung kinakatakutan natin mga kapatid na kamatayan, it will change into victory in Jesus' name. Pag nangyari yan, mga kapatid, verse 55, O death, O kamatayan, where is thy sting? Nasana ang iyong kamandag, nasana ang iyong tibay, nasana ang iyong kapangyarihan, O grave, O kamatayan, nasaan na ang iyong victory o tagumpay. The sting of death is sin. No, ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, salamat sa Diyos, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. No, thank you, Jesus. We praise you, Lord. No, but before that, mga kapatid, sa 1 Corinthians 15, doon pa rin, verse 25, ito kasing sabi rito, verse 24, umpisa natin, then cometh the end, darating ang pagwawakas, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power, for he must reign till he hath put all enemies under his feet. Verse 26, the last enemy, yung huling kaaway, kalaban that shall be destroyed is death. No? Na matatalo, masisira ay walang iba kung hindi ang kamatayan. No? Wala pa dito mga kapatid, kahit si Elon Musk, sina Bill Gates, pag yan sila namatay lahat, hindi yan sila mabubuhay. No? Wala pang lahat namamatay. That is why the last enemy is death. Lahat namamatay, walang naiiwan dito kahit anong preserve natin. Mayroon pa silang sinasabi, may mga tao na ngayon na yung katawan nila, nag-i-invest na sila, gusto nilang i-preserve, na time will come, pag na-invento na yung mga machines, na kahit patay na yung katawan na ito, ay pag anong term nila doon? May mga cryogenic ba yun? So, ipoprosen yung katawan, that time will come, ay pwede pa muling buhayin. Yung cloning, hindi nila magawa-gawa. Yung cloning, ako mismo mamaya, magulat na lang ako paglabas ko dyan. Ay, may kambal pala ako, hindi mo sinabi, ma. May ganun pala. Boses, lahat, pareho, jeans, pareho. Pero hindi nila magawa yan, mga kapatid. Why? Ang pwede nilang gawin, robot machine. Because ang hindi nila pwedeng gawin na ang tao magkaroon ng breath of life. At ang Diyos lang ang makakagawa niyan, kahit pumorma pa sila ng Brother Norman talaga. Pero kung yan, walang breath of life na ang Diyos ang nagbibigay, machine lang ang labas niyan. Kahit may ganito ka pa. But ang Diyos lang ang nagbibigay at siya rin ang makakabawi niyan, mga kapatid. At ito ang inaantay natin, that in the last trump, in the twinkling of an eye, the trumpet will sound. At lahat tayo, buti dito mga kapatid, patas tayo lahat. Everything is fair. Mamatay man tayo, pagdating ng rapture, buhay man tayo, may pera ka man o wala, pag marami kang utang, na-rapture ka, nakasama ka, pasalamat ka sa Diyos. Lord, buti na lang hindi naging sagabal yung ang dami kong utang. Sabihin ng Diyos, ganun kahaba ang mercy ko, anak. Kasi mas masaya ako na makasama ka sa langit kaysa sa maiwan dito. And that is all what we are waiting for, mga kapatid. Walang ibang paraan ang tao para tayo ay makapunta sa langit. Walang ibang paraan.
no, na tayo ay makapunta sa langit kung hindi na makasama tayo sa rapture. No, wala nang ibang paraan pa, walang purgatory, walang kung ano-ano pa man. No, at ang pagkuha sa atin ni Jesus, no, heaven is prepared for us by God to the faithful saints. No, at ang makakasama sa rapture ay iyong nakareceive ng Holy Ghost, na-baptize in Jesus' name, nagsisi sa ating mga kasalanan. Ano pa bang kulang? Yun. No. Nagpatuloy. He that endureth unto the end, the same shall be saved. Why, mga kapatid? Hindi tayo natatapos dito na, brother, masunod mo yung gospel, may Acts 2:38, okay, nakareceive ka ng Holy Ghost, nabaptize ka in Jesus' name, nagsisi ka sa iyong kasalanan, Lord, pwede na akong makasama sa langit. Ay, Lord, unfair. No. Kami, nagsisikap kami ng gusto. Nagpapatuloy kami ng gusto. Nakikipaglaman kami ng gusto. No. Tumatayo kami sa prinsipyo na ibinigay nyo sa amin, sa mga doctrines natin, sa teachings, lahat, Lord, tinatayuan namin yan. No. That is why we are so thankful to God na klarong sinabi niya, He that endureth unto the end, the same shall be saved. No, kasi hindi pwede na, brother, nakareceive ako ng Holy Ghost, nabaptize in Jesus' name, nagsisi ako, brother, pwede na akong pumunta sa langit. Hindi uobra, mga kapatid. Kailangan magpatuloy talaga, brother, ang hirap eh. Ay, ano ibig mo sabihin? Ikaw lang nahirapan? Kami rin nahihirapan din. But we have no choice but to be in heaven. No, wala tayong ibang paraan, but we must go in the rapture, mga kapatid, because heaven is waiting for us. No, and our Creator is waiting for us. Hindi sapat yung Acts 2:38 na na-experience lang natin. Kung hindi, kailangan magpatuloy talaga tayo, mga kapatid. No, bakit tayo nagsusumikap sa church? Bakit tayo nagpapatuloy sa church? Bakit tayo pumupunta sa church? Bakit tayo naglilingkod? We give our tithes, we give our offering. Ang dami nating, sabihin na natin, hindi lang sa tithes, hindi lang sa offering. No, marami sa atin dito, bata pa nag-umpisa sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon, matanda na. Ang dami nag-umpisa sa atin dito. Maitim pa yung buhok, ngayon puti na. No, maraming nag-umpisa sa atin dito, dati makapal pa ang buhok, ngayon ubos na. No? Ubos na o paubos pa lang. No? Pero lahat, mga kapatid, no, wala sa atin yun. We give up so many things for God. No? Even our families, our loved ones, our money, our ambition, our position, our love life. No. No? No. Career, we give up, no, for the sake of our God. At marami pang iba, mga kapatid, pero nagkulang ba siya sa atin? No. 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 May pagkukulang ba ang Diyos natin, mga kapatid? No. Wala. No. What shall profit a man if he gain the whole world but lose his own soul? What shall he give in exchange for his soul? Nothing. Wala. And heaven is waiting for us. No, anong ayaw natin dito sa mundo? No, lahat kasi pagising mo pa lang parusa na eh. No, pagising mo pa lang isip ka makakain. Mabuti kung pagising mo okay pa yung paghinga mo. Mabuti kung pagising mo nakakatayo ka pa. Mabuti pagising mo kagaya ng kahapon na wala kang nararamdamang masakit sa balakang, walang masakit sa kasukasuan, hindi ka nahihirapan huminga. Mabuti kung ganun palagi. Nagkasakit ka na, hanapin mo pa yung pambayad. No. Pag nakabayad ka na, hindi ibig sabihin wala ka ng sakit. No. Dahil ang kapalit niyan, sakit na naman sa bulsa. No. Ay, may card ka? Mayroon po. Ay, sige, oo. No. Nagpa-check ka lang ng laboratory mo, may diferensya ka sa ganito, may ganito ka, may laman pa. Ang alin po? Yung card. No. No. Parami ng parami ang pwedeng makuhang sakit. But all of this, mga kapatid, sinisikap natin na makapagpatuloy, and again, heaven is waiting for us. Walang ibang pupunta doon sa langit but all of us. Mga saints na inihanda ng Diyos dito, mga kapatid. Wala na siyang ini-expect pa na ibang tao na pupunta doon kung hindi tayo. No? Titus 2:13, pasuyo, Brother Roman. No. Titus 2:13. No? Kaya tayo nagpapatuloy lahat, no? Because we are looking for that blessed hope,
No, tayo nakatingin, nakafocus no, doon sa blessed hope, no, na may pag-asa, and the glorious appearing of the great God, no, yung maluwalhati ang pagpapahayag, pagpapakita no, ng ating dakilang Diyos at ang ating no, tagapagligtas na Jesucristo. No. Hindi madali ang maglingkod sa Diyos, mga kapatid. You know, yan ang katotohanan. No. Hindi lahat smooth sailing, no, but heaven is a reward for us. You know, it is an inheritance incorruptible, undefiled, that fadeth not, no, away, preserved in heaven for you. No, lahat ng mayroon tayo, lahat nasisira, nabubulok, nakukurap, na no, lahat kahit anong ayos natin, lahat nasisira pa rin, mga kapatid. But what waiting for us in heaven, Revelation chapter 21. No, ito, mga kapatid, lahat tayo nagkakandara pa. Every day, Revelation chapter 21, sa verse 1, umpisa natin. And I saw a new heaven and a new earth, bagong langit, bagong lupa. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. No, ay talaga namang pinaganda ng husto. No, kagaya ng isang kasintahan para sa kanyang mapapangasawa. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them. No, at siya ay mananahan sa kanila. But Lord, right now, you are with us. You are in us, Lord Jesus, because of the Holy Ghost. And they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God. Verse 4, and God shall wipe away all tears from their eyes. Yung sitwasyon natin right now, mga kapatid, pag sa mahal natin sa buhay, nagkasakit, mawala, yung iyak natin, yung bigat, yung brethren natin, no, ganun ka bigat at lahat ng sakit, andyan yan. No, because we still have emotions, mayroon pa tayong mga emosyon, pero ano bang gusto nating mangyari? Gusto natin yung kung pwede lahat masaya lang eh. No, Lord, bakit ba naman ang buhay, ang daming problema, ang daming trials, temptations, lahat na lang, kahit anong sipag namin, sikap, pagtsatsaga, mayroon pa rin trials, mayroon pa rin troubles. Pagdating mo dito, mapagsasabihan ka pa, sumama loob mo lahat. No, Lord, hindi na ako magsisimba. No, nasabihan ako ng masama. No, iyan bang makapagdadala sa atin sa langit, yung sama ng loob? Kung yan ay garanti at may iba pang bagay na pwede magdala sa atin sa langit, okay sana. Pero walang iba, mga kapatid, but the rapture. No, at kailangan nating magpatuloy sa Diyos kahit ano pa man ang mangyari. Ang ganda nito, mga kapatid, God shall wipe away all tears from their eyes. Yung bang, Lord, hirap na ako sa paglalakad sa iyo eh. No, bakit ba naman ako napunta sa church na ito? Yung dati naman, okay, relax lang ako dun eh. Ako ang magde-decide kung kailan ko gustong pumunta sa church. No, pag busy ako sa trabaho, ako ang magde-decide. Hindi ako makapunta sa church kasi hanap buhay ko to. Nakalimutan natin, nang nagbibigay niyan, siya pa rin. No, Lord, dati gusto ko kasi ako ang nagkakamand, ako nagdidirect ng buhay ko. Lord, anything pwede kong gawin. Pero nung pumasok ako sa church na yan, no, bakit nagkaganito? Parang humigpit, parang hindi na ako makagalaw. Ibig sabihin, tama yun. Because you are walking sa makipot na daan patungo sa buhay na walang hanggan. No, wipe away all tears from their eyes. Pag ikaw, mga kapatid, pag tayo, yung alam mo yung sobrang bigat ng nararamdaman natin. No man is an island. No. Sobrang bigat. Tapos, halimbawa, si Brother Roland, no, sobrang bigat talaga ng dinadala. Tapos, gumanon lang ako sa kanya. No, I have nothing to say. Kasi minsan pag nagsalita pa ako, baka madagdagan ko lang yung problema niya. Yung pasakit niya, baka madagdagan ko pa. No? Ganyan talagang buhay, una-unahan lang. No?
Ay, de. Nadagdagan pa yung problema. Pero minsan, isang tapik lang, no, okay na yan, iba na yung pakiramdam, no, na may gumaganyan. How much more ang Diyos natin, mga kapatid, no, na siyang parabang magulang, nanay, tatay na, anak, tama na. Yung minsan ginaganon yung, okay na anak, okay na anak. Yung bata naman ngayon parang, okay na po. No? At yan ay gagawin ng Diyos natin, mga kapatid. And there shall be no more death. No? Wala nang kamatayan. No, lahat tayo mamamatay dito sa mundong ito. Pero God has offering us yung buhay na wala ng kamatayan, saan ka pa? No, kahit anong gawin natin dito, mamamatay tayo, pero ang Diyos pala may inihanda eternally na buhay na walang kamatayan. No, kaya kung tayo, mga kapatid, talagang, no, yung talaga bang, yung trabaho nga natin, nakafocus tayo eh. Ano? Every day, pumapasok tayo, hindi tayo umabsent kahit may sakit, sige, banat lang doon. Tapos pag nagtrabaho, talagang up to the sabi natin mga accountant. No, minsan sabi ko, Sister Susan, ito po pala yung tapos sabi ni Sister Susan, brother, yung sukli mo, hayaan nyo na po yung piso. No, ay, hindi kailangan talaga yun. No, kasi talaga naman accountant talaga. To the last centavo, kailangan makumpleto. No? Kahit sa trabaho natin, ginagawa natin yan na talagang mabusisi kasi gusto nating mangyari na talagang ma-impress ang boss natin at hindi tayo magkamali sa trabaho, ginagawa natin yan. No? No? How much more sa Diyos natin, mga kapatid, na siyang magbibigay nito. Kaya minsan yung timbangan, no, kung ang tao nag-iisip sana, Lord, ito, papalayo ako sa iyo, pero dadami pera ko rito, timbangin mo. No? Kung yan ba ay sapat na yan para ipagpalit natin ng langit. No? Brother, nasaktan ako dyan. Timbangin mo kung yung saktan, kung yung offense, yung sama ng loob mo, no, ay sapat na yan para magdala sa iyo sa langit, okay sana. No, brother, hindi na ako pumupunta dyan kasi lugi ako. 10% ko dati 100. No? Ngayon, 1,000 na. No? Sa susunod, brother, 10,000 na, 100,000 na. Brother, lugi na ako. No? Ay, tingnan natin kung kaya ng 100,000 mo bayaran ang langit. No? No? With all the money na mayroon, yung mayayaman na yan, kaya ba nilang bayaran ng langit? No? Hindi nila kayang bayaran ng langit. Kahit anong gawin nila, hindi sila makapunta sa langit because they don't have the Holy Ghost. They were not baptized in the name of Jesus Christ. Hindi sila makakasama. Pero tayo, mga kapatid, no, kaya kung talagang dapat pinag-iisipan talaga natin, tinitimbang natin, ito ba sapat? No, pag tumalikod ako sa Diyos, mawala ako sa simbahan, no, kasi hindi ko talaga kayang magpalda. Kami, hindi namin kayang magpalda. No? Pag ginawa namin yan, iwan ko na lang. No? Say praise the Lord. Mga kapatid, baka tayo hindi rin makamove on sa hiwalayang Katniel. No, baka masyado tayong showbiz, No? Terrible. Pag-check mo sa cellphone, pag-check mo sa... No, wala kang ibang makita sa social media ngayon, sa YouTube, sabi siguro ng dalawa, anong pakialam namin sa buhay nyo? No, yung mga tao hindi mapakali. No, bakit naghiwalay? Bakit ganito? Ay, ang daming pwedeng mapulot dyan, mga kapatid. No, sabi ko, terrible ganito talaga ang tao. No? Small mind, talk about people. No. There will be no more there shall be no more death, wala nang kamatayan. No. Sinong hindi natatakot mamatay dito, mga kapatid? O, di ba, lahat tayo takot. Pag may naramdaman lang tayo ng kunti, hindi nga kamatayan Pag-araw, dumadaan ka dyan. Pagdating ng gabi, bakit hindi ka na dumadaan dyan? No? Kasi madilim na. No? Doon pa lang may pagbabago na No? At lahat tayo takot sa kamatayan na ito. No? May kamag-anak, mahal sa buhay. Personally, mayroon tayong naramdaman, kaya lahat na lang, hindi ka na makatulog. Iba-iba pa yung temperaments natin. Saan na kaya patungo ito? Kami ni Brother Larry, pag may naramdaman, papunta na yan. Tapos mag-google pa kami. No?
No? Yung sakit namin na simple lang, napunta na yan doon sa kabaong. No? Ganyan kami mag-isip, Baderola, no? No? Iba-iba. Mayroon namang iba. Hindi, hayaan mo na yan. Yung sakit mo, wag mo masyadong isipin. Hindi ko nga iniisip pero nararamdaman ko talaga. No? Iba-iba. Why? Because we are all afraid of death. No? No, ang dami mo nang maisip. No? At doon natin makikita, kahit lahat, inipon natin, bayaran mo lahat, no? Wala pa rin mangyari, doon pa rin tayo patungo. At alam ng Diyos yan, mga kapatid, kaya siya mismo gumawa ng paraan. No, the time will come, there will be no more death. No, ano kayang pakiramdam na yun na wala ng kamatayan? Kasi ang cause, number one, cause ng death, because of our sins, mamamatay tayo dahil nabubulok pa ito, nasisira, nagkakasakit, no, affected pa. But time will come, there will be no more death, neither sorrow. Neither. No. Sorrow o pighati, wala na yan. No. Kaya mga kapatid, ito, timbangin natin eh. Ang Diyos may ino-offer na para sa atin, yung sitwasyon na mayroon tayo ngayon, no, I have not seen, nor ear heard, nor enter into the heart of men, no, the thing that God had prepared for them that love Him. No. Wala pang katumbas yung inihanda ng Diyos sa atin, mga kapatid, na mga bagay. You know, ito lahat eh. Ito ang gusto nating mangyari na Lord, sana masaya na lang palagi. Sana Lord, wala nang kamatayan. You know, si Sister Bering ba yun? Si Sister Bering na lang natira, brother, ano? No, sa lahat silang magkapatid, siya na lang natira. Makita mo lahat na unti-unting nauubos ang mahal mo sa buhay na mahal mo. Nauubos at ikaw natira. Eh, di ba matinding crying yun? Matinding iyakan, matinding sama ng loob. No, but ngayon, we deal with that kind of situation dahil nandito pa tayo sa mundo. Neither sorrow, wala ng pighati, wala ng iyakan. Neither shall there be any more pain. Wala ng sakit. For the former things are passed away. That is why ang mga bagay na ito, mga kapatid, ito talaga ang nagbibigay sa atin ng drive, itong nagbibigay sa atin ng lakas na Lord. Kailangan naming magpatuloy until the rapture dahil gusto naming maabot ang ganitong klaseng kondisyon. You know, kunting tiyaga na lang, kunting sikap na lang. No, malapit na. No, antay-antay pa tayo. No. Verse 5, and He sat upon the throne, said, Behold, I make all things new. And He said unto me, Write, for these words are true and faithful. And He said unto me, It is done. Tapos na, I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things. I will be his God, and he shall be my son. No. He that overcometh. Kailangan mapagtagumpayan natin ito, mga kapatid. No, ito ang mga nakalaan na inihanda ng Diyos. Sa verse 8, but the fearful, yung matatakutin, unbelieving, hindi naniniwala, abominable, yung mga, kasuklam-suklam, murderers, whoremongers, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Mamatay tayo, tapos, the fearful. Why, mga kapatid? Especially to us na nakareceive na ng Holy Ghost, baptized in Jesus' name. No, yung ganitong klaseng takot, hindi dapat natin maramdaman because we have God, we have the Holy Ghost. No, verse 9, and there came unto me one of the seven angels. Basahin ko, mga kapatid, para makita natin ito. Vials, which is 7 vials full of 7 last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife. No, the bride is us, mga kapatid. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and he showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. No, ito ang description. Having the glory of God, and her light was like unto a stone, most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. Dito natin makikita yung iba't ibang klase ng mga bato. And had a wall great
and high, and had 12 gates. And the gates 12 angels, and names written thereon, which are on the names of the 12 tribes of the children of Israel. On the east, 3 gates. On the north, 3 gates. On the south, 3 gates. And on the west, 3 gates. Tatlo-tatlong gates ito. And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. Grabe, no? May pangalan talaga sila doon. And he that talked with me had a golden reed to measure the city and the gates thereof and the wall thereof. So, andyan hanggang sa may measurement, mga kapatid. Sa verse 18, and the building of the wall of it was of jasper. Saan ka nakakita nun? No. The building of the wall. No. No, magkano sterling yung kapirasong jasper, ano? Yung mga precious stones, no, na kinababaliwan. No, yung mga artista, no, pag yung may mga anong tawag doon, may mga ball, ano ba sila? May mga gala, mga ball, mga ganyan. Kikita mo yung suot nila, mayroong isang suot, umaabot ng 15 million, mayroong isang suot, terno, lahat bagay, bag, may pulseras, may kung ano pa, 10 milyon, isang suotan lamang, no, para makita lang na ako ang kakaiba sa ngayon. No. Pero ito, mga kapatid, ang inihanda ng Diyos, no, yung wall pa lang, jasper na. And the city was pure gold like unto clear glass. No, saan ka nakakita? No, ang gold yata sa ngayon parang 5,500 ba? 5,500 per gram, Brother Roland. No, so lumalabas ang 1 kilogram. Lalabas ang 1 kilogram ng gold ay 5.5 million. No, 1 kilo ng gold. At yan ang kinababaliwan din ng mga tao. No, yung mga minero doon sa Benguet, tumigil na sa pagmimina dahil pumunta sila dito sa syudad, dahil dito buo na yung gold, may design na. No? Kaya ang minimina nila ngayon dito, yung mga pawn shop. No? Yun yung dahil buo na. No? Lahat ng kinababaliwan natin na mga kapatid, na mga bagay, mga stones, pera, jasper, mga gold. No? Dati baliw na baliw tayo dyan sa mga ganyang bagay. No? Sino bang hindi mahilig sa alahas dito dati? O yung mahilig sa alahas? No? No? Wala na ngayon, ano? Pero yung dati nating buhay, pag nasuot natin yan, minsan may nakasuot, akala mo angklay. Yung talagang malalaki. Nalala, yung time, dati, recognition namin, yung lola ko naman, siyempre, siguro gusto niya rin makita yung apo niya na, kailangan ganito, ganyan. Sabi niya, apo, ito, hiramin mo muna lahat. Pinahiram ako ng kwintas, pinahiram ako ng singsing, pinahiram ako ng pulseras. No? Buti walang hikaw. No? Pagdating ko sa school, dala-dala ko lahat yon. Ako naman yun. No? Sabi na isa kong kaklase, Sam, may hepa ka? No? Sabi ko, bakit? Naninilaw ka. Sabi ko, ganun ba? Hiyang-hiya tuloy ako. No? Kahit ilagay mo yan, mga kapatid, branded shoes, branded clothes, pag yan, hinubad na natin lahat at tumingin tayo sa salamin, Lord, ito lang pala ako. No? Lord, Lord, lahat pala yung kayabangan lang. No? Lord, lahat pala yun, dagdag hangin lang. Pero tayo na mga tao, baliw na baliw sa mga ganyan. The city was pure gold. So, dito pa lang, mga kapatid, i-compare natin. Lahat ba ng investment natin sa ngayon? Lahat ba ng pagsisikap natin sa ngayon? At kung tayo man, ang pinagsisikapan natin ay mapalayo tayo sa Diyos, sapat ba yan para ibitawan natin ang pangako ng Diyos? Sapat ba yan kaysa sa inihanda sa atin ng Diyos? No, yung kinalulukuhan, kinababaliwan natin na lahat na gusto nating maabot, antay-antay, magpatuloy tayo mga kapatid. Kasi andito, nakalatag lahat. And the city was pure gold like unto clear glass. No, 24 karat gold. Saan ka nakakita? No, ang kalsada natin dito,
Every year, every 6 months, every 3 months, papalitan, aspaltuhin, gigibain, lahat na lang. No? Kasi may budget, may pondo. Pero dito, mga kapatid, imagine, saan ka makakita? Kalsada pa lang, pure gold, clear as crystal, clear glass. Ano kaya yun? No? At wala nang magnanakaw doon. No? 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 Pagkaka-interesan pa ba nila kung anong mayroon doon? Wala na. No? But ito, mga kapatid, and the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. No? Kaya tayo, sisikap tayo, magkaroon ng kotse, magkaroon ng bahay, magkaroon ng lahat ng ganito. Akala natin sapat na yon para sa ating sarili. Pero itong inihanda ng Diyos, mga kapatid, ay talaga namang, yung bang anak, kanino ko pa ibibigay yan? Siyempre sa inyo. No, wala na akong mapagbigyan yan, kundi sa inyo. Garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper. No. The second, sapphire. No, sapphire, ito ay a blue stone next to a diamond in hardness. No, ganun pala ang sapphire. The third, a chalcedony, a transparent stone. No, yung chalcedony. The fourth, an emerald, a green stone. The fifth, sardonyx. The sixth, sardius. The seventh, chrysolite. No, lahat mga iba-ibang klase ng stone yan, mga kapatid. The eighth, beryl. The ninth, topaz. The 10th, chrysoprasus. The 11th, adjacent. The 12th, an amethyst. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl, and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. Verse 22, and I saw no temple therein. No, wala ng temple doon, mga kapatid. For the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. And the city hath no need of the sun. No, hindi na kailangan ng, Lord, mahal kaya ng Meralco sa ngayon. Say, praise the Lord. Thank you, Jesus. The city, yung city ito, mga kapatid, hindi yung buong mundo. Doon mismo sa New Jerusalem. And the city hath no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it. Thank you, Jesus. Praise the Lord. No. And the Lamb is the light thereof. No, at what kind of glory ang inihanda ng Diyos, mga kapatid? No, na ganon kaliwanag, talagang ipapakita ng Diyos, no, sa tao. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. No, dahil yung glory ng Diyos, tuloy-tuloy dyan, mga kapatid. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. There shall be in no wise enter into anything that defile it. Ito na. Neither, no, wala nang makakapasok doon na siyang makakadefile, makakasira, makakamantsa. Neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie. But they which are written in the Lamb's book of life. So we say, praise the Lord. Sa ito lang, mga kapatid, sa verse 3 ng chapter 22, and there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him, and they shall see his face, and his name shall be in their foreheads, and there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord giveth them light, and they shall reign forever and ever. No? Sa 1 Corinthians chapter 15, balik tayo doon, mga kapatid.
No? Therefore, sa verse 58, anong dapat natin gawin, mga kapatid? Therefore, my beloved brethren, mga minamahal na mga kapatid, be ye steadfast. No? Sabi niya, ito yung inihanda sa atin ng Diyos, ano ang dapat natin gawin? Steadfast, maging matatag, matibay, unmovable. No, hindi nayayanig, nakatayo ng maayos, always abounding in the work of the Lord. No, laging gumagawa, laging sumasagana sa paggawa, no, sa Panginoon, for as much as you know that your labor, no, is not in vain in the Lord. Alam natin na ang ating mga pagsisikap, nalalaman natin, no, na lahat ng pagsisikap natin sa Diyos, ito lahat ay may kabuluhan. No? That is why, mga kapatid, what awaits us in heaven beyond compare, beyond comprehension. We cannot imagine kung ano ang inihanda ng Diyos sa atin doon sa langit, mga kapatid. But all these things, kung ano man ang sitwasyon natin sa ngayon, is very opposite doon sa piniprepare ng Diyos sa atin. That is why, mga kapatid, sino bang hindi nakakaranas ng hirap dito? Lahat tayo nakakaranas. Lahat nakakaranas ng sakit, ng sama ng loob, ng pighati, ng lahat ng klase ng sitwasyon, lahat nararanasan natin, mga kapatid. But again, no, heaven is waiting for us. Our God, our Savior is waiting for us. No, kung nakaumpisa na tayo sa church, 5 years, 10 years, 15 years, bakit hindi natin ituloy? No? Kasi, yun bang, nag-invest na tayo sa Diyos eh. No? Ang ano na yung bang ang dating, ang dami na nating ginawa, naghirap na tayo sa Diyos. No? Ang dami na nating dineposit sa Diyos. Tapos, no, minsan hindi maiwasan, makausap, makorek, maganito, may nakita, nadismaya tayo. No, ibig sabihin, we are not wise investor. No, kung sa ganong punto lang, bigla tayong tumalikod at iniwan kung ano ang ininvest natin, sayang. No, ibig sabihin, ay wala. Kung ano man naramdaman natin ngayon, wala, patuloy lang tayo. Hindi pwedeng hindi tayo magpatuloy, mga kapatid. Sayang ang investment natin. No, the Bible offers us captivating glimpses into the nature of heaven. No, it is described as a place of beauty, a paradise, ang heaven, perfection, and joy, where God's presence is fully experienced. And the redeemed worship God, worship Him for all eternity. Our earthly lives are but a brief moment. Yung buhay natin dito sa mundo, mga kapatid, kahit mabuhay man tayo ng 999, 996, 969, still our life in this earth is a brief moment. No? Brief moment in comparison to the eternity that awaits us in heaven. No? Praise the Lord Jesus. Thank you. So nasa atin, mga kapatid, no, maging wise tayo, hindi kailangan Harvard University, no, graduate para maintindihan natin kung ano ang value ng langit at kung ano ang value kung ipagpalit natin ang Diyos natin, ang langit, sa ibang mga bagay. No, hindi kailangan ng mastery, ng doctorate. Very simple, mga kapatid. No read, no write, maintindihan ng ganong klaseng bagay. And again, Lord, we are so thankful. We are dust, but you prepared heaven for us, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. Thank you, Jesus.